So what's up? Magandang hapon. Hapon na po ngayon dito mga kamanok. Again, this is Linyada ng Mamay. Ayan, sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako po si Linyada ng Mamay at ako po ay nagsishare, sumasagot sa inyong mga katanungan sa mabilis na paraan. Mabilis pa sa alas 4. Kung kayo po ay magko-comment ngayong hapon na ito, mapapanood nyo po yung aking mga video, expected nyo po na kinabukasan, mapapanood nyo po o masasagot ko po yung inyong mga katanungan. Kaya mga kamano, kung ikaw man ay newbie, mga baguhan, gusto mo kong maging kaibigan, sa lang hinihiling ko, mag-subscribe ka dito, mag-like at mag-comment ka dito para magtagal tayong dalawa na magkaibigan pagdating sa pagmamanok. Kung nagawa mo na yan, maraming salamat at nandito po ulit tayo upang sagutin yung inyong mga comment na inilalagay dyan sa comment section. Ganyan po tayo ka-valuable pagdating sa inyong mga katanungan. Okay? So, wag na natin ito masyadong patagalin pa. Kung nakapag-subscribe naman na kayo, all goods na yan. Okay? So, ito po yung ating unang katanungan. Ito galing kay Modesto Suarez. Boss, Mamay, bakit ganon? Binabad ko, mabula siya at mabaho siya. Salamat po itong fermented Jackie Oats. Yes po mga kamamay, kasi buro po ito eh. Fermentation po yung ginawa natin. Kahit sa pagkain, kahit magburo po kayo ng mustasa, ng mangga, ng santol, pagbukas nyo po dyan, hindi nyo po magugustuhan ng amoy kasi mabantot. Yan po ay fermentation. Pero yan po ay napakaganda sa gut health ng tao o ng hayop. Pag sinabi nating fermentation process, marami pong mga nutrients ang nakukuha o lumalabas sa isang pagkain kapag ito ay sumailalim sa fermentation. Gaya ng burong mangga. Napakaganda po niya sa ating digestion. Okay, sa digestive system natin, napakaganda po niyan. At ganyan din po mga kamanok ang fermentation. Kung maamoy niyo po na mabansiw, may bula-bula sa ibabaw, perfect na perfect po yung inyong ginawa. Yan po talaga ang totoong fermentation. Which is, ipa-adapt nyo po yan sa manok, maaalis po ang excess na taba ng inyong mga alaga. Kasi kapag mabigat po at masapo lang inyong mga alaga, hindi rin po yun, masasabi ko hindi rin po yun healthy. Hindi po tayo pang meat production para bumigat at tumaba ang inyong mga manok. Ang gusto ko po sa inyong ipaalam, dapat ang hipo ng isang manok ay magaan, medyo magaan, na masasalat nyo po ang pitso sa ilalim at wala po siyang taba. Kapag po nagkataba ang inyong mga alaga, papasok niyan sa meat production. Okay, kailangan walang taba, walang sapo lang inyong mga alaga. Yung sinasabi mo na bumubula, mabaho, normal po yan sa fermentation ng Jackie Oats. Okay? Maliwanag tayo dyan Next question tayo. Ito naman galing kay Danny Garbo. Ayan, so ganda ng apelyido mo, Magarbo. Idol, tanong ko lang po, ilang araw bago mabuo ang itlog ng inahin mula nang masampahan siya ng tandang? Okay? So sa mga magtatanong, sa mga mainipin pagdating sa breeding, halimbawa, nag-breed sila ngayon, di ba? Nag-breed siya ngayon, nakita mo, nag-breed sila. Bumilang ka lang ng minimum naman to, minimum ng 10 days. Minimum ng 10 days, mangingitlog at mangingitlog yan after na mag-breed silang dalawa. So, yan po ang maiksi at tumpak na sagot para sa katanungan mo. Ulitin ko minimum tayo ng 10 days. Po pwedeng sumobra, pwedeng 15 days, pwedeng 12 days, pero minimum yan ng 10 days. Baka kasi mainip ka Ang tagal namang umitlog nito. Nagbe-breed naman pero ang tagal namang mangitlog nito. Yung pala, wala pang 10 days. So, huwag kayong mainip. Pagdating sa breeding, kailangan mapagpasensya kayo. Okay? So, next question tayo mga kamanok. Ito naman galing kay Giovanni Tupan. Ayan, Giovanni, ito yung katanungan mo 3 hours ago lang. Kanina lang. Idol, tanong lang. Sa atin pong pagpapalusog sa ating mga manok, kailan ba dapat tayo magbigay ng carbohydrates at ilang araw po ang pagbibigay nito? At ano po ang example ng pagkain pagdating sa pagbibigay ng carbohydrates? Sana masagot mo po from Southern Leyte. Ayan, ang tagal, ang layo nang naabot ng ating video, Southern Leyte. So, unang-una, Giovanni Tupan, mega shoutout sa iyo and thank you sa pagtatanong. Okay, so pag sinabi po nating carbo loading o naglo-load po tayo ng carbohydrate sa kanya,
which is dyan po ang panggagalingan ng energy ng ating mga alaga. Galing po yan sa, carbohydrates. Kalimitan, ang ginagamit po nating, sa pagbibigay ng carbo loading or carbohydrates is mais. Kasi yan po ay matagal tunawin ng manok. Kaya po yung energy tumatagal po sa sistema ng ating mga manok. Kaso po, eto may kaso Kaso po, nagkakaproblema tayo kapag nanibago po yung manok sa pagbibigay natin ng carbo loading. Okay, dati ginagawa ko yan. Pero nung nakita ko, sa halip na mag-improve yung manok, sa halip na makita ko na may sigla, masaya yung manok, nakikita ko yung katawan, umiimpis. Mas gumagaan. Tapos, yung appetite nababawasan. Yung balahibo kumukulot, ang bilis kumulot, kasi nga, masyado nang marami yung mais. Mainit sa katawan yung mais. Tapos minsan, yung appetite nawawala. Kasi nga nananawa sila. Hindi sila sanay. Kasi ang carbo loading pong ganito, pagdating sa pagbibigay natin ng mais, dapat sa 3 araw, mabigyan po natin ito ng halos purong mais na po ang kanyang kinakain. Kaso, nagbabago nga po yung appetite ng manok. Kapag purong mais, hinahanap niya yung ibang grains, yung ibang pellet na nandun sa kanyang nakasanayang patoka. Kaya naging problema sa akin yan noon. Kaya ngayon, ang ginagawa ko, toppings na lang tayo ng konting prutas at yung kanilang maintenance feeds, hindi na po natin binabago. So ang carbo loading ko pong tinatawag dyan is yung mga carbs na meron doon sa mga prutas na ating itinatopping sa kanila. So yun na po ang pinaka-carbo loading para hindi po sila naninibago sa pagkain. Kasi oras na baguhin mo yung pagkain ng manok mo, magbabago rin po ang kanilang sistema. So hindi maganda. Okay? So maliwanag Next question tayo. Ito naman galing kay Tirso sa Hagun. Tirso, ito yung katanungan mo. Idol, pwede bang isang beses ka lang magpakain ng mga manok? Yes po, pwedeng-pwede. At yan po, yes, pwedeng-pwede po. At yan po ang aking sistema dito. Yan po ang gusto kong ipa-adapt sa inyo. Pag sinabing ipa-adapt, yan po ang gusto kong ituro sa inyo. Na yung inyong mga alaga, isang beses nyo lang pakakainin. Sa mga nasanay po dyan ng 2 times per day na pinapakain natin sila, huwag po kayong magugulat at mabibigla. Kasi yung isang beses po nating pagbibigay, halos katumbas din po yan ng 2 beses nating pagbibigay kasi hinahati lang naman natin Diba? Kaso nga lang, ang pagkakaiba natin, yung akin, konti lang at sakto lang yung pagkain. Mas konti doon sa 35-35 na binibigay ninyo. Pero, yung akin po, sapat at sakto po sa pangangailangan ng manok. Kasi para sa akin, kung kayo ay nagbibigay ng 35 sa umaga at sa hapon, overfeeding ko pong masasabi yan. Mapapansin din nyo po mga kamanok, kapag nagbigay kayo, minsan lang naman, yung inyong mga alaga nagtitira ng pagkain. Bakit? Kasi nga overfeeding. Ipuin nyo rin ang katawan, ang taba. Minsan, hindi ganong kabulto yung katawan, tapos ang bibigat pa. So kapag ganun overfeeding po, ang mahalaga dito, tatandaan nyo po ito mga kamanok, ang kailangan po ng katawan ng ating mga alaga ay proteina para mag-build ng pangangatawan. Although hindi ko sinasabi na dapat wala po yung carbohydrates, so mas mataas po dapat yung proteina. Huwag po kayong maniniwala na kapag ang inyong mga alaga ay binigyan nyo ng mas maraming grains is magbubultuhan. Hindi po. Proteina po ang kailangan ng katawan para mag-build ng muscle, para mag-build ng pangangatawan. Okay, kapag puro kayo carbohydrates, mais, grains, gagaan po yan. Mawawalan po yan ng muscle mass. Kaya sinasabi ko palagi sa inyo mga kamamay, kailangan maayos po ang halo ng pagkain, ang porsyento ng pellet at ng grains para sa ganon, maayos din po yung pangangatawan ng ating mga alaga. Masasabi ko naman na hindi naman po pwedeng puro pellet din ang inyong ibigay kasi masyadong bibigat at hindi nyo po ma-feel yung firm na katawan ng isang manok. Kaya dapat may maayos na porsyentuhan ng grains at pellet pagdating sa inyong mga alaga. Pero ang pinakamalaking contributor kung kayo ay magpapabulto ng inyong mga alaga, protina po palagi. Okay? So maliwanag tayo dyan So last question muna tayo ngayon. Eto po, galing kay Greg Warren Gabumpa. Ayan, so 15 hours ago.
Idol Mamay, paano po ba masasabi na bulto ang katawan ng manok at hindi masapola? Talagang bulto siya, ano po ba ang standard mo? Ayan, so hinihingi na ni Idol ang ating standard. So for this time, last question muna to. Last question muna natin po ito. Ano? So ang masasabi ko pong bulto, hindi po siya mabigat kasi ayoko nung may sapola. Hindi rin naman po siya sobrang nipis. Sakto lang mga kamanok. Kailangan football shape, dapat yung ilalim ng pitso, boat shape o barko po yung ilalim na ganyan. Patusok na ganyan ang ilalim. Hindi po ganyan Hindi po yung iba kasi tinatawag ko mudyako eh. Gustong-gusto, tuwan-tuwa yung iba, mudyako eh. Bilog na bilog eh. Parang 45 days ang katawan eh. Ayoko nung ganon. Hindi tayo pang meat production. Nililinaw ko lang po sa inyo ha. Kailangan barko po ang ilalim, lawit ang pitso, malapad ang likod, tapos mapula ang mukha, yun po masasabi kong bulto. Then inyo pong hawakan yung likod na part, dapat wala po yung sapola. Hindi po yan parang may kulubot dyan. Okay, makikita nyo naman sa mga 45 days yung pinakalikod niya, kumukulubot kasi sapola po yun. Sobra na pong taba, hindi na po kaya ang katawan. Kapag po mataba, mudyakaw ang inyong mga alaga, pag sinabi mudyakaw, bilog na bilog, parang buko, hindi na po nila kaya ang kanilang katawan. Which is, dito sa ating passion, hindi po natin required na sobrang bigat. Okay? Kasi babagal po sila, mapapagod kagad. Kasi sobrang laki, sobrang taba. Kaya ang advice ko po sa inyo mga kamamaya, pag sinabi pong bulto, walang taba, unang-una, walang taba, hindi ganong kabigatan, then mapula po ang mukha at yung kanilang mga paa. Okay, mafe-feel mo naman yan eh. Magandang hipo, walang taba. Tsaka yung hipo mo, firm na firm. Magandang ang balahibo, at tsaka masigla po sila. Yan ang healthy manok para sa akin. So mga kamanok, sana makatulong po ang ilang mga kasagutan na aking binitawan sa inyo ngayon. At sana po ay may apply nyo po sa inyong mga buhay-buhay pagmamanok. So see you for our next vlog. Magtanong lang po kayo. Willing po akong sumagot. Willing po akong umunawa o maghanap ng kasagutan sa inyong mga katanungan. So muli, this is Linyada ng Mamay. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.